matter is that Malaysia is financing families to be kiram, kahit naman po hindi totoong kiram. Kiniklaim nila that they are kirams, tapos as our kamag-anak, para po magtayo ng sariling sultanato. Kasi po, kung pag-aaralan po natin ang history, no, my father, Sultan Jamalul Kiram III, nung lumabas ang issue ng Sabah at kung ano man pong mga usapin pagkadating sa Sabah, ang palagi pong pinapangalanan dyan at nire-recognize ng gobyerno, time ni FVR, time ni Gloria, ito lang po yung mga naabutan ko. I don't know po with the past presidents, but they recognize then the father of my father. So, malinaw po, malinaw na malinaw ang lineage. Even if you go to Brunei, yung genealogy po na sinusunod na pamilya o yung family tree, intact po yan. So, malinaw po yan. Kung sino yung signatory, malinaw din po yan. Ang nakakalungkot, ang mga kapwa nating Pilipino, very willing magpagamit. Una, dahil sa mga kwento-kwento na ang Kiram family daw po, maraming gold deposits abroad. So they use this para po sa sarili nilang interest na mag-claim yung mga gold deposits or to find a funder o na mag-finance sa kanila to go abroad dahil meron silang i-claim na mga deposits of gold. Sayang nga lang hindi ko alam na mabibring up ito ngayon Otherwise, I should have brought the certificate of gold bullions na nakapangalan sa Sultan Jamalul Kiram II, which may appear very real, very authentic, pero ang sabi ng tatay ko, it's not authentic. Hindi yun totoo. May lumapit sa kanila before at sinasabi na meron mga gold bullions in Singapore, dadaan pa ng Jakarta, kung saan-saan, pwede nang i-claim yung gold deposits ng mga Kiram. But I tell you this, kung meron po kayong maririnig na merong mga deposits ang Kiram, kailangan pondohan, hindi ho yun, it's a scam. Hanggang ngayon, gumagana po ang storya na yan. Nakakalungkot. Dahil yung mga iba dito, mga naging asawa po ng mga kamag-anak po namin na nagkaroon ng personal na interest. At ang dami pong, when I ran for the Senate, so nakilala po tayo, ang dami po natin mga naging kaibigan na may mga kilala na mga Kiram din. But ito nga ang kanilang modus. So nakakalungkot. But Malaysia is funding yung mga bogus sultans in Mindanao para lang po ma-divide and rule ma-divide and conquer just so that we cannot focus on the claim at ang palaging issue na i-bring up nila, magkasundo-sundo muna kayo bago natin ito ayusin. Which, in fact, malinaw kung sino ang Sultanato ng Sulu, malinaw ang lineage ng Sultanato ng Sulu. At ang ngayon pong Sultan, kasi may criteria yan for being the Sultan, you have to be the eldest male in the family. Hindi po yan from father to son. Eldest male in the family. Just like when my father died, yung kapatid po niya ang sumunod. So nung namatay din po yung isang uncle ko, Sultan Ismail Kiram, si Sultan Agbimuddin, but he died na rin. So the Sultan today is Sultan Pugdar Kiram, which is the fourth or fifth brother of my father.